Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok Mga Kinamundo. Magandang umaga, tanghali at gabi sa ating lahat at sana po ay safe tayong lahat palagi. Ayan, so ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ayan, no? So ngayon guys, magbigay ako ng reaction kasi nanood ako ng vlog or ng content ni Sis Bopil, no? And medyo medyo nagulat ako, no? Dito sa narinig ko. And magbibigay tayo ng ating opinion. At the same time, this is a public information, no? Hindi ko alam kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero at least meron tayong basihan. Tayong mga reactor, no? Tayong mga content creator, hindi lang tayo for content, no? Tayo bilang merong channel, no? Tayo yung magiging spokesperson, no? Doon sa mga taong walang channel at hanggang sa comment section lang sila na hindi sila maririnig ng pangkalahatan yung kanilang mga boses. So tayo bilang mga may channel, tayo yung tumatayo na tagapagsalita nila at magbibigay ng public information, no? Sasagot, 'di ba? Magpapaliwanag at magbigay ng kaalaman at the same time magsi-share din ang ating mga opinion at point of view dito sa mga issue na tinatakal natin, no? So ngayon guys, nagulat nga ako, no? Pero paparinig ko sa inyo itong content ni Sis Bopil kanina, pero kumuha lang ako ng portion kung saan related sa pera ni Reyna. Pero kung gusto niyo mapanood yung buong content niya, puntahan niyo po yung channel niya, no? So since isa ako sa nag-topic sa pera ni Reyna, kasi nga isa ako sa mga nagtatanong, no? Take note, no? Yung mga thumbnail ko at akong title ay merong question mark. So ibig sabihin, isa din ako sa mga naku-curious at nagtatanong, no, na sana mabigyan ng tamang pagpaliwanag. So since narinig ito kay Sis Bopil, I don't know kung ito ba yung kasagutan sa mga katanungan ko, no? And nagbabase tayo doon sa mga naging reaction natin dito sa mga inilabas din ng mga issue ni Yen at saka ni Rowan Name about sa kapirahan ni Reyna, no? So tayo bilang reactor, natural, no, since nasubaybayan natin ang Edrain, nasubaybayan natin yung buhay ni Reyna diyan sa Kalingap, no? So kumbaga kahit papaano meron tayong idea, no? Meron tayong mga kaalaman about sa mga bagay-bagay na usapin tungkol kay Reyna, no? So ayan guys, bago ako magbigay ng reaction, no, and kino-call out ko din si Yen at saka si Rowan Name na sana masagot nyo ito para din sa kaliwanagan at para din po sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood dito sa content natin about sa kapirahan ni Reyna. So ito po yung content ni Sis Bopil kanina, hinikat ko lang ito, no? Kasi ito lang naman yung part na may topic about sa pera ni Reyna. Sa panahon ngayon, high-tech na, ano po, kaya ng doktorin yung mga resibo-resibo. Wait lang. Reyna, ang pagkakaalam ko po doon, yung pera, binawi na nila kay Kalingap. Okay, ulitin natin Ulitin natin. About po doon sa pera na binabawi ni Reyna, ang binabawi nila, pera daw kuno ni Reyna. Ang pagkakaalam ko po doon, yung pera, binawi na nila kay Kalingap. Binawi na nila. Na parang pinupulaan nila, pangit-pangit, Okay, no? So ulitin natin. At doon sa pera na binabawi ni Reyna, ang binabawi nila, pera daw kuno ni Reyna. Ang pagkakaalam ko po doon, yung pera, binawi na nila kay Kalingap. Binawi na nila. So ayan guys, no? First time ko itong marinig, no? Sana nung unang content pa lang sana, nung nag-content ako or nagtatanong ako kung nasagot agad ni Sis Bopil to, sana nabigyan ko din ng maliwanag din na sagot, no? At sana nasagot din ito ni Yen at saka ni Rowan Name. Hindi na sana humaba, no? Pero since thankful pa rin ako kasi ito nga yung naging content ni Sis Bopil ngayon. So medyo may idea ako, no? So hintayin ko na lang kung ano yung magiging sagot ni Rowan Name dito, no? So dito klaro na kung tungkol daw sa kapirahan ni Reyna, ang pagkakaalam daw niya is naibalik na ito, no? Naibigay na or nakuha na ni Rowan Name, no? So ayan, ulitin natin. About po doon sa pera na binabawi ni Reyna, ang binabawi nila, pera daw kuno ni Reyna. Ang pagkakaalam ko po doon, yung pera, binawi na nila kay Kalingap. Oh,
no? Call out ko si Rowene or si Yen, no? Ang pagkakaalam daw ni Sis Bopil, binawi na daw kay Kalinga Prab. Sa panahon ngayon, high-tech na, ano po, kaya ng doktorin yung mga resibo-resibo. At sa pagkakaalam ko, si Kalinga Prab before, nagbalik na po iyan ng pera. Kay Rowene. Sa pera na binabawi ni Reyna, ang binabawi nila, pera daw kuno ni Reyna. Ang pagkakaalam ko po doon, yung pera, binawi na nila kay Kalinga Prab. Binawi na nila. At sa pagkakaalam ko, si Kalinga Prab before, nagbalik na po iyan ng pera. Kay Rowene. So ayan, no, kinocall out ko si Sis Rowene, no, kung pwede masagot mo din ito for the sake doon sa Reyna's community para maliwanagan kung meron nga bang ibinalik na pera si Kalinga Prab sa'yo at kung yun ba ay yung pera na 128K na birthday ni Reyna, na gift ni Reyna, no, para malaman din ng buong community, no. So ayan guys, para at least to be fair naman, no, kasi ngayon lang ito nasagot kung nung una pa lang nasagot agad ito or na-topic agad ito ni Sis Bopil, baka siguro hindi na natin napahaba pa yung ano na yon, yung usapin na yon, no. So ayan, no, klaro dito na sabi ni Sis Bopil sa pagkakaalam niya, pero hindi din naman to guys masabi na 100% na totoo, kasi ang sabi niya sa pagkakaalam niya ay naibalik na daw yung pera na yon ni Kalinga Prab at na-mention dito na naibalik kay Rowene, no. So yun lang, no, sa Reyna's community, sana masagot nyo to, di ba, para malaman din natin kung ano yung tawag dito, yung side ng Reyna's community dito, especially kay Rowene at kay Yen, no, para at least matapos na or saan napunta yung pera, no. So yun lang, no. And then sabi dito ni Sis Bopil na yun nga, no, tinatopic niya dito yung tungkol sa pakiusap ni Kuya Bal na wag reaksyonan ang Kalingap kasi nga meron silang mga reactor. Yes, alam naman nating lahat yan na meron kayong reactor, and dapat being a Kalingap reactor, ang trabaho ninyo is reaksyonan ninyo yung mga accomplishment ng community ninyo. Reaksyonan ninyo kung ano ba yung mga nangyayari dyan sa loob ng community nyo. Kung baga, being a Kalingap reactor, it's all about Kalingap yung content ninyo, di ba? So, kami, yes, hindi kami Kalingap reactor. Alam naman namin yan. But, we are critics, no? Kritiko kami. So, malamang sa malamang, kayo yung i-content namin kasi nga kritiko kami ng Kalingap, no? We are not official reactor of Kalingap, but we are the Kalingap critics. Okay? So, malamang sa malamang, content namin yung Kalingap. Like lang din sa mga politika, no? Like, example lang natin, dito sa BBM at saka sa Duterte. They are not BBM official reactor, but they are the critics of BBM. No? So, yung mga ibang mga vlogger, hindi sila official reactor ng BBM, pero dahil kritiko sila ni BBM, si BBM yung content nila. Ganon lang din po yan dito sa YouTube, no? Hindi kayo official reactor ng isang community, but kritiko kayo. So, malamang sa malamang, di ba, bilang kritiko, yan yung pinapanood mo, yan yung inoobserbaran mo, at dyan ka magbibigay ng iyong opinion at point of view, kasi nga being a critics sinusundan mo din, no? Walang pinagkaibayan sa Marites, no? Marites, mga Mirasol, mga certified na mga chismosa dito sa mga na hindi naman sila vlogger, pero kung makapag-order, no, makapag-utos, no, na wag mo i-content yan, no, magpalit ka ng content mo, no. Tama yung sabi ni Sis Bopil, channel namin to, so kami yung magdadrive dito, no. So yun lang yun, no, it's a very clear, kasi alam nyo dito sa community, since you are a charity community, you are a humanitarian community, di ba, lahat ng ginagawa ninyo nakapublic, and being a charity, kung saan-saan kayo nakakarating at public yung lahat ng galawan nyo, kasi nga, di ba, habang nagcha-charity kayo, habang naghahanap kayo ng beneficiary ninyo, at the same time, di ba, gusto din ninyo na i-promote yan in public para makahanap kayo ng mga sponsors, okay? So, sabihin niyo hindi kayo nakakaintindi, bawal na reaksyonan kasi nga may sariling reactor ang Kalingap, may official reactor. Yes, alam namin na may masarili kayong reactor dyan, may mga official reactor ang Kalingap, but we are not the Kalingap reactor.
No, hindi lang kami dito reactor, kritiko din po kami dito. Kahit saan kayong pumunta, mapapolitika man yan, mapa-showbiz man yan, mapa-fandom man yan, mapa-charity man yan, may mga kritiko po talaga at hindi po yan maiiwasan. Ngayon, kung depende yan, no? Depende yan kung paano i-deliver ng isang critics yung kanyang content, no? Sabi ko nga, we are in democratic form of government, no? May kalayaan tayong magbigay ng mga opinion natin as long as wala tayong nilalabag na batas ng tao, 'di ba? Or human law, 'di ba? Ganun lang 'yon. Pero syempre, sabi ko nga, kung sa palagay mo ay ikaw ay nababalahura na, 'di ba? Sinisira na yung dignidad mo, 'di ba? Eh karapatan mo din naman na ipagtanggol yung sarili mo. Pero as long as nagbibigay tayo dito ng opinion natin ng reaction natin base dito sa mga napapanood natin, walang pwedeng magbawal, no? Walang pwedeng magbawal. And being a critics, no? Being a critics, wag kayong mag-expect na bula-bulahin namin kayo, puri-purihin namin kayo. Kasi bilang isang kritiko, kung ano yung nakikita niya, yun talaga yung sasabihin niya. It's a matter of kung paano na lang ninyo yun tatanggapin. Kasi hindi lahat ng kritiko ay basers. Yung iba is constructive criticism yung sinasabi nila, which is kung open-minded ka, minsan meron ka ding matututunan. Okay? So, yan lang guys, no? Hindi natin kailangan na maging official reactor para makapag-reactor. Di ba? At yan sa community ninyo, hindi maiwasan na magkakaroon kayo ng kritiko at kami yun. No? Pero nalandun sa iba na meron talaga silang mga nakaraang awayan pa, nagkaroon talaga sila ng mga nakaraang samaan ng loob pa, natatakel, no? Nababalikan, personalan na, no? So, pero in general, hindi nyo talaga may iwasan na magkaroon ng kritiko. Tanggapin nyo yan sa hindi, hindi kayo mawala ng kritiko kasi hindi naman kayo perfecto dyan, no? Nobody's perfect, no? Mapa-private, individual man yan, mapa-grupo man yan, mapa-organisasyon man yan, nobody's perfect, no? Mapa-leader man, kahit gaano ka kagaling na leader, hindi ka pa rin perfecto sa paningin ng mga tao kasi nga, iba-iba yung pananaw natin, no? So, yun lang, no? Paalala ko lang sa inyo, you are an official reactor, pero kami kritiko nyo. So, hindi nyo talaga maiwasan na sabihin nyo, wag nyo kami i-content. Di ba? Ganyan talaga yan. Di ba? Ganyan talaga kahit saan kayo pumunta. No? Kahit na magtanong kayo sa husgado, hindi talaga yan. Korte nga mismo, may kritiko di ba? At saka, yung iba dyan, huwag kayo matakot pag sinabing kasuhan. Alam nyo, pag sinabing kinasuhan ka, it doesn't mean na makukulong ka. Kasi depende pa yan, no? Depende pa yan kung makikitaan ba ng probable cause or hindi, no? Hindi lahat ng kinakaso dito talagang makukulong ka, no? Depende. Kaya syempre, no, being an reactor, no, kailangan maging din tayo, maging matured enough din tayo, no? Magiging maging matalino din tayo sa mga pinagsasabi natin dito, no? Kasi public information to nagdi-deliver tayo ng impormasyon sa mga tao, no? So, doon sa iba, yes, yung iba kasi talaga nadadala sa emotion nila, no? Talagang nagmumura na, di ba? Di ba? Guys, no? When your emotion is high, naging bubo ka talaga, no? Your critical thinking is low, no? Kaya depende na lang sa tao yun, guys, no? So, yan, sabi nga ni Sir TV doon kanina, no, yung founder nyo, siyempre, tao lang din yan, nauubos din ang pasensya niya, naintindihan ko din naman yan, pero siyempre, being a leader minsan, kailangan mo ding kailangan mo ding maghinay-hinay, no, hindi porket na ikaw yung leader, ikaw na lang palagi yung masusunod, no, depende din yon, no, kailangan minsan bumaba ka din sa mga level ng mga sinakukupan mo, hindi porket ikaw yung leader, titingalain ka na lang palagi, no, so yun, sabi nga ni Sir TV kanina, Kuya Bal, wag ka na magbait-baitan. Ibig sabihin pala sa TV, nagbabait-baitan na pala yung founder ninyo. So,
yan lang guys, no? Maraming salamat and I hope, no, na makuha ko din yung attention ni Ruename at saka ni Yen. Sana masagot nyo rin ito, yung sinasabi ni Sis Bopil, para at least maklaruhan din tayo, no? Para naman maging fair, no? Ako naman, kung ako kasi, yung reaction ko based lang din doon sa content ni Yen at saka ni Ruename about sa kaperahan. So, nagre-reaction tayo. Same lang din yan sa inyo, no? Pag may issue, nagre-reaction lang din kayo, nagbibigay kayo ng inyong point of view at saka opinion nyo, no? So ngayon, kung masagot ni Yen at saka ni Ruename ito, yung sinasabi ni Sis Bopil na sa pagkakaalam niya ay naibalik na yung pera at kay Ruename. So let's wait and see guys kung ano yung magiging sagot ni Ruename dito, no? So yan lang, no? Maraming salamat and abangan nyo guys sa susunod kong live kung ano po yung magiging sagot ni Ruename dito, no? So ayan, ingat po tayong lahat and maraming salamat po. God bless everyone.